pandirigla, kalihim, pero dito sa amin, pampam po yung tawag dito sa tinapay na ito. Bahala na kung anong tawag ninyo dito mga palangga. Basta ito ay isi-share ko po yung aking recipe. Kaya kung gusto kang matuto, tara, samahan mo ko at simulan na po natin. Ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng ating palaman. Ito po yung ating mga sangkap sa ating video screen mga palangga. Huwag nyo lang basta screenshot ha. Tingnan nyo din po yung ating procedure. Pwede din tayo ditong gumamit ng breadcrumbs or yung tinatawag sa amin dito pulbos. Pero itong video natin ngayon ay gagamit lang tayo ng third class flour. Ayan, at nang natunaw na po natin yung ating asin sa ating tubig, ay ilagay na po natin dito sa nakahanda na po natin na asukal at saka yung harina. At maglagay lang po tayo dito ng food color na strawberry red. Pwede din kayong maglagay mga palangga ng flavor dito na strawberry flavor. Itong video natin ngayon ay hindi na po ako dito naglalagay ng flavor, bali strawberry red food color na lang po yung nilagay ko. Kailangan po yung tubig ninyo ay tansyahin nyo lang kasi hindi po tayo magkapareho ng brand ng ating harina na third class flour, ay kailangan ay ganito lang po kalapot. Ayan po, hindi pwedeng basa masyado kasi pag masyadong basa yung ating palaman sa pagtimpla natin ay dudulas po yan sa ating dough pag naglagay na po tayo. Kailangan ay katamtaman lang. Ayan, tapos na po tayong magtimpla ng ating palaman. Dito naman tayo sa ating dough mga palangga. Ito po yung ating mga sangkap sa ating dough sa ating video screen. Sundan nyo lang po mga palangga. Yung ating yes at yung ating bread improver ay hinalo ko na po sa ating harina at gagawa lang tayo dito ng maliit na butas sa gitna. Dito natin ilagay yung ating asukal at yung iba pa nating mga sangkap. At nang nailagay na po natin yung ating asukal at yung ating asin at yung ating margarine at saka yung shortening, ay durugin lang po natin dito sa asukal yung ating shortening at yung ating margarine bago po tayo dito maglagay ng ating tubig. At nang nailagay na po natin yung ating tubig, ay isunod na po natin dito ilagay yung ating vanilla extract. At saka tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito ilagay yung ating harina. At nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, ay ito na po, ay ilagay na po natin dito yung ating harina at masahin lang po natin ito ng todo hanggang sa mag-will combine po yung ating mga ingredients. Pwede ninyong idaan ito sa inyong dough roller or spiral mixer. Kung wala naman kayo niyan mga palangga, ay pwedeng masahin ito ng mano-mano at pagkatapos ninyong mapakinis yung ating dough, ay lapharin nyo lang po. Itong aking dough mga palangga, idaan ko po ito sa aking dough roller at doon ko na din po ito palaparin. Ang kagandahan lang po talaga pag dough roller po yung gamit natin ay kung ganito na mga proseso sa ating tinapay na panipis ay hindi na po tayo mahirapan sa pagpalapad. At kung spiral mixer naman yung gamit ninyo, yung gamit natin ay pwede naman pero ganituhin lang po natin mga palangga. Barilyahin lang po natin hanggang sa ganito po kalapad. Hindi ako sure ha kung yung ibang panadero ay ganito rin ba yung proseso nila sa paggawa ng ating pandirigla or kalihim. Basta kami mga palangga, ito po yung proseso namin. Ayan, pagkatapos natin yung maayos yung ating pagpalapad sa ating dough, ay maglagay na po tayo dito ng palaman. Yung harina natin na ginagamit natin sa ating dough na ito ay pwede din kayong gumamit dito ng bread flour or first class flour. Yung video natin ngayon ay all-purpose flour po yung ginamit natin. At nakikita nyo naman dyan sa ating mga ingredients na wala po yung halo kung ano-ano. Wala po tayong mga nilagay na mga milk. Yung mga evaporated milk, itlog, or ano pa mga palangga. Bali simpleng timplada lang po ito. Pagmasang timplada po talaga na masarap. Kung gusto ninyong gawing special yung ating dough ay yung instead na tubig na ilagay ninyo ay gawin ninyong evaporated milk at mag-add kayo ng itlog at saka maglagay kayo ng powdered milk. At yun nga lang, mataas na po yung ating costing at medyo mahal na po yung ating pintahan. At pagkatapos natin yung malagyan ng palaman ay hatiin lang po natin ito sa gitna at banyahan lang natin ito ng tubig sa mga bandang gilid para pag tinupi natin ito mamaya ay dumikit po yung ating dough. At sa mga susunod pa natin gagawin dito ay tingnan nyo na lang po mga palangga.
At hilain lang po natin yung ating dough para hindi po masyadong makapal yung ating dough, para po marami po tayo nitong ma-slice or marami po tayong magagawa. At sa pag-slice po natin dito ay depende na po yan sa inyo kung ano kalaki, kung ilang gramo at kung magkano yung inyong bintahan dito. Ang mahalaga, kayo ay mag-costing bago kayo magbinta. At pagkatapos nating hiwain ito lahat ay isalansan lang po natin sa ating plancha or tray at banyahan lang po natin ito ng itlog at pahingahin or paalsahin natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Sa oras ng ating pagpaalsa ay depende din yan sa ating room temperature. Ayan ang mga palangga, pagkalipas ng 2 oras at 35 minutos, medyo malaki na po yung aking pampam, yung aking dough ay sinalang ko na po ito. Ito po yung ating baking time sa ating video screen. Ayan ang mga palangga, ito na po yung ating pandirigla or pampam. Sana may natutunan at magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video recipe ng ating mga tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!